So ayun mga kababayan, mapunta naman tayo, okay? Dito po sa isa pang balita na di umano, okay? Na di umano ayon sa ating mga ka-DDS na gamunggo ang utak durog pa. Bumaba na raw ang ating ekonomiya sa makatuwid. Kulelat na raw ang ating bansa. Okay? At ang mamahal daw ng bilihin. At tumaas daw ang inflation, okay? Dito sa ating bansa, which is katarantaduhan pong malaki. Alam nyo kung bakit po. Unang-una sa lahat, okay, kung tumaas ang bilihin sa atin at marami naghihirap, hindi po masigla ang bawat kanto ninyo. Hindi po masigla ang bawat barangay ninyo. Alam niyo kung bakit? Pansinin niyo bawat area, ang daming vendor. Pansinin niyo bawat syudad, merong lugar kung saan ka pwedeng mag-snack. Naandyan po lahat ng negosyo. Naandyan po lahat ng lokal sa makatuwid pampublikong negosyo. Hindi po yung malalaking negosyo na nag-i-invest sa atin. Sila po ay 'di ba? Ang mga foreign investment ay medyo nag-aalangan na po dito sa bansa dahil nga po bakit? 'Di ba? Dahil unang-una, no, nagpatupad po ang ating pangulo ng tawag dito, import ban. Kaya marami ang naapektuhan. Yan ang ayaw ng mga elitista. Yan po ang ayaw ng mga negosyanteng malalaki na dito. Kasi ang nakikinabang lang kung tutuusin ang nakikinabang lang talaga yan, importation na yan. Walang iba ko hindi ang yung mga buraot. Okay, buraot sampo sa BOC. Ang naburaot sa BIR. Okay? Yan po ang mga nakikinabang diyan. Pero kung tutuusin tayong mamamayang Pilipino, hindi po tayo nakikinabang diyan. To be honest, ang nakikinabang po diyan yung mga nasa ahensya na humahawak ng mga importation. Okay? Kaya nilesen ni Pangulo yung importation ban dahil marami na yumayaman Marami na yumayaman. Tapos ang gagawin, 'di ba? Import ng import. Tapos yung inflation pataas ng pataas, mabilis tumaas. 'Di ba? Mabilis po tumaas kasi nga po bakit? Pasok yung mga imported goods. Ngayon, maapektuhan dahil pasok yung imported goods, yung lokal natin napapabayaan. So ang tendency magtataas yung mga lokal. Okay, yung mga local goods natin, tataas po lahat yan. Okay? Kaya nga po marami ang masaya na nagdiwang ng Christmas ngayon dahil bakit po? Marami mapepere. Real talk lang. Katarantaduhan na marami nagugutom sa Pilipinas. Totoo po yan. Wala pong nagugutom sa Pilipinas dahil lahat po nakakadiskarte para makakain. Yung sinasabi, may mga nagsasabi pa nga ng mga DDS. Nakilala ko mismo, kilala ko. Puta, alam nyo ba nung Pasko? Nakita ko mga post nila. Puta, may lechon pa. Yun ba ang naghihirap tapos isisihin nila ang pamahalaang Bongbong Marcos, pamahalaan ni PBBM na di umano ay pinahirapan daw sila or naghihirap na raw sila dahil daw sa pamumuno ni PBBM. Kung hindi ba naman mga tolongges, tarantado, minuto itong mga taong ito, 'di ba? Talagang gagawa sila ng kapamaraanan para po masira ang ating gobyerno. Dahil toxic sila Aminin natin sa hindi, napakadaming toxic na Pilipino na tali-talinuhan. Pero sa realidad ng buhay, bobo, tanga. Nandun lang sila sa sirkulasyon nila at paikot-ikot lang sila. Saan ka nakakita, mga kababayan? Magbobote, talo pa ang kinikita sa isang araw ng isang empleyado. Alam nyo kung bakit? Meron po akong kilalang magbobote. Alam nyo, ngayon, 3 branch ng bakery niya. Pero magpasanggang ngayon, nagbobote pa rin siya. Bakit po? Dahil alam niya ang kitaan kung magkano. Maliit ang 1,000 piso. Magkano lang sinasahod ng empleyado? Sige nga, magkano lang sinasahod ng empleyado? 600, 700. Etong mga magbobote na to, na sinasabi nyong mabaho, yaan ay kumikita ng more than 1,000 a day. Okay? So, anong ginagawa nung iba na magbobote na may mga kilala pa ako dyan sa Cubao na nakatira sa squatters area? Malaki kumita, libo-libo ang pera, pinangkakarakros lang. Mentality po nung mga nandun sa sirkularidad na sinasabi ko. Na may mapepera naman talaga silang literal, pero
Ang gusto nilang mangyari, kaawaan sila. Pero ang totoo, kaya nila. Bakit po pagka nilipat sila sa relocation, 'di ba? O anong ginagawa nila? Bumabalik sila dito sa Maynila. Bakit po? Dahil nandito katwiran nila, nandito kabuhayan nila. Kasi nandito talaga ang kitaan nila ng libo-libong pera. Yung mga barker, pansinin niyo bakit ang daming barker? Bakit ang daming parking boy? Na rumaraket? Kasi malaki ang pera diyan. Talo pa nila kayo na empleyado na nagtatrabaho sa SM, sa Robinson, sa mga supermarket, sa opisina, talo pa kayo ng mga taong kalye na ito. Tapos sasabihin ng mga DDS, marami mahihirap, walang mahihirap, real talk. Kahit samahan ko pa kayo, maglibot tayo sa buong Metro Manila. Samahan ko pa kayo, tanungin nyo, tignan nyo, kahit sumama pa tayo sa mga manlilimos. Baka sabihin nyo, 'di ba? Totoo nga yung sinasabi ni Birador Pikwa. Example na lang, yung mangyan na nagtrending. Puta, ang laki ng bahay. Nagtrending. May malaking bahay saan po? Sa Mindoro. Bumili pa ng gold. Ang katwiran niya, investment. Namamalimos lang yan, bumili sa isang pawn shop ng ginto. Sino po nakakaalala niyan? 'Di ba? Tapos tinanong may nakapagpatayo ka na ba? Opo, nakapagpatayo na kami ng bahay doon sa sa panlilimos lang, sabi nga nung nag-interview na 'di ba? Na netizen. Kaya ito po, itong balita na ito, December 28, 2025. Sabi dito sa balitang ito, low inflation, steady growth, shield poorest Filipinos in 2025. Pala said. Okay? The Marcos administration has shielded the country poorest families from rising prices by keeping inflation low. Yun yung tinutukoy natin kanina. Yung inflation, na mabagal yung inflation rate dito sa Pilipinas. Bakit po? Dahil po sa systematic na gumagana ngayon, which is napapakinabangan po ang ating magsasaka, yung kanilang mga paninda. Napapakinabangan po natin itong mga local farmers natin na priority ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng administrasyon. Ito pong sarili nating agrikultura. Okay? Sarili nating prutas, sarili nating mga gulay, lahat 'yan. Okay? Mapapansin nyo yung mga mahal na mga gulay, yan po imported yan. Import po yan. Pero pag pumunta kayo sa mga probinsya, alam nyo yung sinasabi ko guys alam nyo, wag kayong magpakatanga, wag kayong magtanga-tangahan dahil wag po kayong maniwala dun sa mga politikong pulpol kagaya nila Aimee, kagaya nila Marco Beta, 'di ba? Yung mga yan, mga dipulpol yan. Ang kapakanan ng ng taga Estados Unidos, mga taga Europa, mga importer. Yan po ang nila, yan po ang prioridad ng mga dipulpol. Na na ito, ng mga senador na ito. Okay? Data show inflation is to 1.6% from January to November 2025, down from 3.4% in 2024, continuing as steady decline from 5.8% in 2022 and 6.0% in 2023. Di ba? Executive Secretary Ralph Recto said the sharp slowdown in inflation reflect the deceive government action to stabilize prices, secure food supply, and protect households purchasing power. Di ba? Particularly for rice. Kasi tuloy-tuloy pa rin po ang ating mahal na Pangulo, ang ating gobyerno sa pagbebenta po sa Kadiwa Market ng mga 20 pesos na bigas, which is myself, ako po ay bumibili sa Kadiwa. Mga gulay, mga bigas, ayan po ay binibili ko dahil may malapit na Kadiwa Market sa amin. Dito sa bahay namin, malapit lamang po. So doon ako bumibili. It's a malaking bagay sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa akin especially, dahil bakit po nakakapag-budget, nakakapag-save, namo-monitor ko na maayos yung pera ko, 'di ba? Dahil po dito sa mga ganitong klase ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo ng Malacanang, dahil po
sa pagkontrol sa inflation. Okay? Ito tuloy natin. Particularly for rice, which accounts for the largest share of spending among low-income families. Correct? Diba? To put this in a perspective, a 6% inflation rate means that your 100 can buy only about 94 worth of goods and services. But within inflation down to just 1.6% in 2025, that same 100 can now buy about 98.4 worth of goods and services, recto said. Kaya napakahalaga nito para sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Actually, ako, tawag dito, ang matatawag ko mahirap, alam nyo po yung matatawag ko mahirap sa totoo lang, yung hindi na po nakakakain. Tayo, matatawag mo ba mahirap tayo? Kayo na manonood, kayong mga nasa ibang bansa, matatawag nyo ba mahirap kayo? No, hindi kayo mahirap. You know why? Because you afford something that anyone or everyone else, di ba, cannot afford. Di ba? So yung mahihirap na sinasabi, pag mahirap ka, hikahus ka, meaning hikahus ka sa buhay. As in walang wala ka. Yan po ang tinatawag na poorest. Sino po yung poor? Okay? Yung mga hindi po nakakakain. Swertihan na lang kung makakain sa loob ng isang araw. Yan po yung tinatawag na poor or mahirap. Pero itong mga nasa social media, mga may business, kahit maliit, hindi po yan mahirap. Yung mga nangungupahan, hindi mahirap. Because they can afford it. So, hindi sila mahirap. Okay? Nasa middle class na po sila. Okay? Iba rin yung mayaman at sa ubod na yaman. May rich. Okay? Na tinatawag. Okay? Kapag mababa ang inflation, napapanatili natin na abot kaya ang mga pangunahing bilihin. Kaya nga ang dami ko nakita nga grabe sabi nila, sabi pa nila, naghihirap na ang bansang Pilipinas, naghihirap na kami. Take note mga nagsasalita nung kilala ko. Marami kong kilala nagsasalita ng ganyan. Pero yung diputa nung panahon na ng handaan, mahirap Pag sinabi mo mahirap ka, di mo afford. Pero nakikita ko yung mga posts, nakita ko pa yung mga posted nila na nagpunta sa mall. So, okay lang yun. Pero don't pretend that you are poor. Magkaiba yun. Magkaiba yung may afford ka, magkaiba yung hindi mo afford. So, wag mong sabihin mahirap ka kung afford mo yung mga bagay na hindi afford ng ibang tao. Behind you. Behind your back. Diba? Na hindi nila afford. So, yun yung sinasabi nating mahirap. Okay? Yun yung hindi nakakakain kagaya mo. Na nakakakain 2-3 beses sa isang araw. Ako nga kung tutusin mga kababayan, 2 beses lang ako kumain ng kanin. Hindi ako madalas kumain ng kanin. Pero, 'di ba? Hindi ko sinasabi mahirap ako. Choice ko 'yun na hindi kumain sa loob ng ng isang araw ng 3 beses, 'di ba? Kasi nakaka-snack ka naman. Nakaka-ano ka naman, nakakabili ka ng mga ibang gusto mong kainin aside from tawag dito, kanin or bigas, 'di ba? Kaya napakahalaga na ma-realize natin mga kababayan na yung mga ganitong klase ng pag-i-improve ng bansa natin ay pahalagahan natin at pagpasalamatan natin. Dahil finally marami na nakaka-afford. Meron na ring iwas gutom program na binigay ng ating mahal na Pangulo, 'di ba, na which is matatagpuan sa Maynila, na yung mga homeless people na tinatawag natin, ng mga nakatira diyan sa kalsada at walang bahay, di afford yung pang-upa at ayaw naman umalis sa kalsada, 'di ba, dahil nakasanayan na nila. Binigyan ng programa ng ating mahal na Pangulo na iwas gutom program, kagaya po ng ginagawa sa Amerika. Okay, na pag merong isang lugar na meron silang shelter, 'di ba? Oras ng tulog, oras ng gising. Tapos dediretso dun sa government food. Kasi nga merong iba ron na may mga sakit na, 'di ba? Walang bahay, walang pang-upa, walang pambili ng pagkain, 'di ba? So, ganun yung ginagawa ng mga sa Russia, may ganyan din. Sa Europe, sa Australia, meron din 'yan. Sa Amerika, especially, 'di ba? Tayo dito sa Pilipinas, meron na rin.
Okay? Oh. Kaya po ito ay isa sa mga pangunahin na dinidestroy ng mga DDS or kalaban sa politika ng ating mahal na Pangulo kasi wala na silang maibato na maayos na issue regarding sa ating mahal na Pangulo. Kasi bakit po? Kasi po talagang supalpal na sila ng katotohanan na si PBBM ay marami nang nagawa so far. Ang administrasyong ito ay isa sa mga isa sa mga totoong may malasakit sa bayan. Hindi po yung kagaya ng nakaraang administrasyon na sasabihin mo, national television ito national television, lahat ng tao sa buong mundo, even foreigner, ay narinig yung sinabi mo na mahirap kayo. Hindi ko kasalanan niya, mamatay kayo. 'Di ba? Minura pa niya yung mga mahihirap, 'di ba? Putang ina nyo, mamatay kayo, 'di ba? Ganun kawalang ya. Ganun po kawalang ya yung dating administrasyon na ang mga naniniwala na lang ay mga walang utak. Tuloy natin. Lalo na ang pagkain. That's why it's so important for every Filipino family, especially the poor, when inflation is low. We can keep basic necessities, especially food, affordable, he added. Sabi ng Recto. Rice prices have continued to improve following President Ferdinand Marcos Jr. directive for the Department of Agriculture to bring prices down to 20 pesos per kilo. Roughly half the average price in 2022. As a result, inflation for the bottom 30%. Actually, ang mga kababayan, to be honest ang dami na po natin na i-vlog na ang daming tuwan-tuwa na sambayan ng Pilipino. Ultimo mga DDS bumibili ng mga 20 per kilo na bigas. Kokonti lamang po yung mga tarantadong DDS na plastic. Okay? Na kunwari di sila nabili pero ang totoo nabili sila. Okay? And 30% income household fell to 0.2% in November 2025. Making the 6 consecutive months of contraction underscoring the direct impact of price stabilization on vulnerable sectors. So sa makatuwid mga kababayan, ang laki talaga, laki ng pakinabang ng inflation rate dito sa ating bansa dahil marami pong nakikinabang ngayon na kagaya ko, kagaya mo na mayroong pamilya. Aminin natin sa hindi, huwag tayo paka-ipokrito. Alam natin yan, 'di ba? Ang laki ng pakinabang sa inflation kasi matagal yung pagtaas ng bilihin. Marami lang talagang umaabuso sa palengke. Kaya ang ko sa inyo, advice ko sa inyo, pag mataas ang bilihin sa palengke nyo, maghanap kayo ng iba. At ginagawa naman ng ating mahal na Pangulo, dinadagdagan pa yung mga Kadiwa Center, Kadiwa outlet para po sa ating mga kababayang Pilipino. 'Di ba? So, ayun mga kababayan, sana magpatuloy itong ganitong klase at sana, 'di ba, mas mapagtuunan pa ng pansin. Diyan sa Department of Agriculture, ayusin niyo yung pagtatrabaho na pinapagawa sa inyo ng ating mahal na Pangulo. Kasi sa totoo lang, real talk mga kababayan, useless ang sasabihin ng Pangulo kung itong mga kutong lupa na nasa Department of Agriculture walang gagawin, 'di ba? Walang hindi susundin yung kagustuhan ng ating mahal na Pangulo. Useless lahat 'yan. Useless lahat 'yan, 'di ba? Kaya nga marami ang marami ang nagsasabutahe. 'Di ba? Marami ang kumokondena sa ating minsan sa ating mahal na Pangulo, especially sa Department of Health. Department of Health ay ang secretary diyan Kulugo, matarantado rin minuto, 'di ba? Na ang dami na anomalya na kinasangkutan niyang hayop na 'yan. Pero hopefully mapansin ng ating mahal na Pangulo at mapalta na 'yan si na 'yan, 'di ba? Yan secretary ng DOH na yan dahil walang kwenta, sa totoo lang walang kakwenta-kwenta yung ayop na yan, At abangan pa natin itong paparating na 2026 kung ano pa ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Dahil karapatan mo, karapatan ko, karapatan natin lahat na mangialam sa mga ganitong klase ng issue at magbigay ng ating saloobin, komento, 'di ba?
dahil tayo ay mga Pilipino. Maraming salamat once again. Ito po muli ang inyong lingkod, Birador Pikwa, at your service. Magkita-kita tayo for another video and another segment of news at balitaktakan dito sa ating YouTube channel, Facebook page, at inyo pong tutukan, inyo po akong samahan sa mga susunod na araw. Maraming salamat. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulong si PBBM. God bless Philippines. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The